Sa isang tapik lang ng kanyang kamay, kaya na niyang mapalapit ang uwak. Ang galing talaga ng bagwis ko, aba. Bandiri, si Warrior. Marunong nang tawagin sa pangalan niya. Nakakatuwa naman. Ang ibong kakatil, kapag siya'y sumipol, dumadapo na sa nakataas niyang mga kamay. Hinahalik-halikan pa siya nito. Guys, at iyan yung mga maamo kong Maya. Ang napakailap namang mga ibong Maya, pumailan lang ang kanyang sipol. Lumipad-lipad na sa kanyang harapan. Disney Princess yarn? Pati nga sa higaan, ang mga ibon, kabanding niya, nakatambay sa kanyang mga daliri at kamay. Maya, halika. Ang lalaking parang may kakayahang makapagpaamo at makipag-ugnayan sa mga ibon, namumugad dito sa Real Quezon. Siya si Estong, ang binansagang Pinoy Bird Whisperer. Ito si Star. Tapos ito si Sky. Si Maya. At saka si Mayo. Si Bagwis, ang aking alagang uwak. Sa 7 alaga niyang mga ibon, ang pinakamalambing daw, ang maliliit at malilikot na mga ibong Maya. At hindi rin daw siya iniiwan ng kanyang mga alaga sa ere. Sinasanay ko sila ng whistle. Para pag lumipad sila ng malayo, pag ito hinipang ko, rinig nila. Sana all pinabalikan. Paalala rin ni Estong, don't touch his birdie, Bagwis. Hindi mo pwedeng pakawalan kapag kasama yung ibang mga ibon kasi masyado siyang siloso at agresibo. Kahit yung kapwa niya uwak, magpaplano pa lang lumapit sa akin, sinasalubong na niyan. Siya talaga ang mayor sa lahat ng alaga ko. Sa lahat po ng ibong ko, ito si Bagwis ang pinaka mabigat, mataba at pinaka matapang. Pero mabait at sweet naman pag nakuha mo yung ugali niya. At dahil laging init na init naman ang kingfisher na si Sky, araw-araw daw kung kanyang paliguan. Aplas-aplasan mo lang siya ng ganun, naiinitan din ng mga ibon. Ang kanyang mga ibon, spoiled pagdating sa pagkain. Ang pinapakain ko sa mga ibong ko ay cereal. Yung mga Maya, bigyan mo lang ng palayan o kaya dinurog na bigas. Masaya na yan eh. Sa mga uwak ko, dog food. Ito yung cereal na tinitimpla ko para sa mga alaga kong ibon. Tinatakalan ko lang siya nung sasakto sa kanila para hindi naman nasasayang. Hanggat maaari yung tubig na ilalagay nyo ay yung maligamgam. Tsaka nilalagyan ko rin ng dextrose powder, kaunti lang, para makatulong na rin sa kanila anti-dehydration. Sa isang linggo baka nasa 450 naman yung gastos sa pagkain. Kaya si Estong gumawa ng reels. Ang kita niya rito, ang pinagkukuhanan niya ng panggastos ng kanyang mga alaga, pati na rin ng kanyang pamilya. Bagwis, awak! Meron akong video, kumita siya ng kulang-kulang 40,000. Pati yung anak ko napatalon, wow tatay, makakagraduate ako, makakaluwas na ako ng Maynila. Ang turing daw ni Estong sa kanyang mga ibon, hindi lang pets, kundi parang mga tunay na anak. Alas 4 ng madaling araw, dapat gising ka na kasi papakainin mo yung ibon. Siguro nahawaan na rin niya ako ng hiling niya sa pag-aalaga ng ibon. Kasi minsan kinakausap ko na rin niya sila eh. Pagka ako naiiwan sa bahay, para din ako may mga kausap ng mga bata, nalulungkot din ako pagkatahimik sila. Yung mga ibon po kasi ni tatay, parang kapatid na din po namin, kaya parang di na din po kami nakakaramdam ng selos. Watch technician talaga si Estong, ang kanyang mga Maya. Aba, bantay sarado siya sa kanyang pwesto. Habang nagre-repair ako ng relo, nandun sila sa tapat, nasa gilid, nasa ibabaw. Nakaka-amaze po sila. Nakakawala po ng pagod. Nabibilib lang po ako kay kuya na napapaamo niya po yung ibon tapos hindi lumilipad ng malayo. Pag tinawag niya, isang tawag lang nalapit sa kanya. Nangihingi ng pagkain, tinutuka ako, nagagayat. Yung iba nagsasabi, antingan daw ako. Pero sinasabi ko lagi sa kanila, wala akong anting, wala akong bertud, wala akong sikreto. Ang sikreto ko lang, mahal na mahal ko sila. Bahagi sila ng buhay ko. Gagawin ko ang lahat, mabuhay lang sila. Bata pa lang daw si Estong, lumaki ng kahalubilo ang mga ibon sa kagubatang sakop ng Sierra Madre. Wala po as in kaming kapitbahay. Kaya doon po nagsimula ng naging kaibigan ko, kalaro ko ay yung mga ibon sa kabundukan. Halos hindi ko po naranasan yung katulad ng mga iba bata naglalaro.
Nakakatuwa naman, nakapulot ako ng ibon oh. Dalawa sila, nakuha ko sa may damuhan, baby pa. Siguro nahulog dito sa puno kung saan pinalilipad ko ang mga alaga kong uwak. Inaalagaan niya ang mga ibon hanggang lumakas Bye-bye, Bagwis! bago niya tuluyang pakawalan muli sa gubat o sa wild. Hindi ko po kinuha yan sa pugad. Hindi ko po yan hinanap sa kagubatan. Ang purpose ko naman, pag lumaki, yan katulad ng mga napapanood nyo, makalipad pa rin naman sa wild. Kung bumalik man o hindi, okay lang. Bagwis lang! Hanggang sa tila nakaimbento si Estong ng kakaibang lingwahe. Na sila lang ng mga ibon ang nagkakaintindihan. Huwag mong papagalitan, lalong-lalo na huwag mong sasaktan. Kasi isang beses mo lang saktan yan, nakatanim na sa kanilang isipan yan. Magkakaroon na siya ng rejection sa'yo. Ayan siya. Kapag nestling or fledgling, mas vulnerable sila to imprinting sa humans. Imprinting, this is a process by which birds try to understand yung behaviors. Kung ano man yung mga sinasabi niya, mga vocalizations niya, yun na yung natutunan ng ibon, so yun yung kanyang na-identify. Kumusta kayong dalawa dyan? Gayunman, dahil tao kung ituring ni Estong ang kanyang mga ibon, iba raw ang sakit sa tuwing siya'y iniiwan ng mga ito. Gaya na lang nung bigla siyang iniwan sa ere ni Warrior matapos itong atakihin ni Bagwis. Ang pinakamatindi pa po nito, yung ginastusan mo na, minahal mo, malalim na yung relasyon ninyo, bandang huli nagpaalam. Nung natapos ang coverage ng aming team kay Estong at pabalik na sila ng Maynila, nakatanggap sila ng tawag. Dinakip daw siya at idinitain sa presinto ng Real. Yung pag-aresto kay Estong, valid po siya. Bakit para siya ngayong ibon na ikinulong sa hawla? Ano ang nilabag niyang batas? Si Estong, makakalaya pa ba? Susunod na! Binansagang Pinoy bird whisperer ng Real sa Quezon na si Estong may kakayahang magpaamo at kumausap ng mga ibon. Guys, at iyan yung mga maaamo kong maya. Pag narinig nila yung whistle, lalapit sila sa akin at magkikita pa rin kami. Kahit anong libang nila sa paglipat guys sa labas, babalik at babalik sila sa'yo. Ngunit nung pabalik na sa Maynila ang aming team, matapos interviewin si Estong, nakatanggap sila ng tawag. May mga pumunta raw na mga opisyal sa kanilang bahay at siya'y inaresto. Kinumpis ka rin daw ang kanyang mga alagang ibon. Ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources kasi hindi pabor sa pag-aalaga niya ng mga ibon galing sa kagubatan o sa wild. Advice namin, kumuha na ng rehiso sa ibon natin. At noon pa lang daw, binalaan na nila si Estong. Yung first na pagpunta, the second time na pumunta, I think it is a reminder para sa kanya na better to comply things for purposes na malegalize yung kanyang undertaking. Yung nangyaring pag-aresto kay Estong, masasabi ko na valid po siya. Although pinupuri natin si Estong dahil siya may pagmamalasakit sa mga hayop, pero when it comes to caring the wildlife, nagkulang lang siya dahil kailangan may permit. Ang pagkuha po ng permit para sa pag-aalaga ng mga buhay ilang kagaya ng ibon ay nakasalig sa Republic Act 9147 o yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Doon sa penalties po pwede siyang mapatawan ng pagkakakulong. Depende sa kung anong klaseng hayop yung nakuha sa kanya. So kung ito ay nasa listahan ng mga critical na endangered species. Samantala, halos 4 na araw mula nung nakulong, si Estong pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ng 3,000 pesos. Ako ay nangangako, natutupad po sa batas kung ano po ang sinasabi patungkol po sa permit ng pagkikare po ng mga ibon. This coming July 9, magkakaroon po ng arraignment and pre-trial. Original sound ng mga huli ng ibon ang inyong naririnig. Sa totoo lang po, ang layunin ko naman talaga sa pagbablog ko ng mga ibon, awareness na rin dun sa mga tao na nakakapulot ng mga baby ibon na walang kakayanan na buhayin ng kanilang sarili. Pero malaya man na, binibihag naman daw siya ngayon ng kalungkutan.
Ang kanya raw kasing mga ibon, hindi pa rin ibinabalik sa kanya. Ibang-iba na yung atmosphere ng bahay namin ngayon. Talagang sobrang lungkot na po dahil wala na rin ako nakikitang mga ibong ko. Yung mga na-confiscate sa kanyang birds dahil na-turnover na sa DNR at mayroon naman ang DNR na Wildlife and Rescue Center, I think hindi na po mapapabalik sa kanya. Pag pinakawalan mo siya in the wild, di rin niya alam yung gagawin niya. Kasi hindi yun yung kinalakihan niya na setting. Hindi dapat basta-basta nire-rescue ang mga nakikita, lalo na yung mga sakit. Kasi hindi mo rin alam kung yung sakit na yun ay nakakahawa ba sa tao o nakakahawa sa domestic animals. Sa mga nakakapanood nun, aakalain nila na pwedeng-pwede ka mag-rescue or pa-imprint, mag-train ka ng mga ibon sa wild. Dapat hindi. Kasi dinidisturb mo yung kanilang natural behavior. Na imbes na kumakain sila sa natural environment, natututo silang umasa sa'yo. Yung mga ibon po naman, kahit pakawalan ko po, kita naman ninyo sa mga video, talaga pong sila ay babalik at babalik at ako po ay laging sinusundan. Nakikiusap ako, wag po nilang alisin yung pagbablog ko po ng patungkol sa ibon. Siguro kung gusto po nilang salain, pwede po nila akong turuan. Pambihira nga kung isipin ang kakayahan na magpaamo ng mga ibon. At makahanap ng paraan para kayo'y magkaintindihan. Gayunman, mas maipakikita ang pagpapahalaga sa kanila kung katulad ng tao, wala rin sila sa hawla. Bye-bye. Bye-bye. Mamimiss ko kayo ha, mamimiss ko kayo.